Oh. Oh. Now let's begin our prayer today. Sing. Today is March 12, 2024, Tuesday. So before we go to our prayer, we will have a song. Jesus' name above all names. Okay. Okay. Jesus, Jesus, name name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Balik ulit. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Thank you, Lord. Isa pa daw. Jesus, Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Okay. Thank you, Lord. Lord. Yung ano natin, ito na lang. Yung prayer ko. Wala yung Psalm 91. Hindi ko makita. May prayer ko. Yung prayer na lang na ano. Diba? Today, I have one verse to be explained to our group, senior groups. Before we explain, let's have pray. Heavenly Father, thank you for gifts of prayer and the promise of your peace. Teach us truth through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit to approach you with hearts full of thanksgiving, trust in you, sovereignty, in the midst of life's challenge. Help us depend on you for guidance and experience this restful peace that comes from abiding in Christ. May we apply this wisdom in our daily lives, offering prayer with gratitude and finding reassurance in your unfailing love. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Dito pala.
Now, Philippians 4:6, Philippians. 4:6-7. God says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. This verse, Philippians 4, 6, 7, learning through Jesus Christ. This verse teaches us that God desire for us to approach Him with the heart of thanksgiving and trust through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit. We are encouraged to surrender our anxieties and Excuse me, John. 4-7? 4-7? consist Oh. 4, 6, 7 concern to God prayer. The focus is on acknowledging His sovereignty and seeking His gratitude, guidance, finding peace that surpasses human understanding. Certain life with His help, living a Christian life is challenging, filled with uncertainties and trials. However, this verse reminds us that with the help of Jesus Christ, we can navigate this challenge by depending on Him and offering our prayers with thanksgiving. We experience a restful assurance, trusting that God's peace will guard our heart and mind. Application in our daily lives, we can apply this by cultivating a habit of prayerful gratitude instead of being consumed by anxiety. We are encouraged to intentionally bring our concern to God, expressing gratitude even in the midst of challenges. This practice helps shift our focus from worries to the peace that comes from relying on God. So, I explained this verse in Tagalog version, Philippians 4, 6, 7. Ang kalamang patungo kay Hesus Kristo ay nagtuturo para sa lumapit sa Panginoon na may pasalamat at pananalig sa Kanya tungkol sa kapangyarihan ni Hesus Kristo at ang Holy Spirit. Kaya hinihikayat ko ang lahat para na isuko ang mga pag-alinlangan at anuman ang kagustuhan, ipanalangin sa Diyos. Mga kaibigan, mga prayers and brothers and sisters, ito yung ibig sabihin nito, hinikayat natin ng Panginoon, ang si Jesus Christ ang tuturo sa atin lumapit sa Panginoon. So, na may pasasalamat at pananalig sa Kanya. Kaya kailangan, pag lumapit tayo sa Panginoon, mayroon tayong pananalig at talagang pasasalamat papunta sa Kanya. So, kapangyarihan. So, maniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Kaya hinikayat natin yung iba, hinikayat natin ang lahat para isuko na ang pag-alinlangan at anuman ang kagustuhan,
ipanalangin sa Diyos. So dapat ano na nyo, express ano. Ang pagtutok at pagtanggap sa kanyang kapangyarihan at paghahanap tungkol sa totoong gabay papunta sa malinaw at matibay na pupuntahan ng sa katotohanan pananiwala. Kaya kailangan ipo-focus natin sa Panginoon ang ating pananalig sa Kanya. So tungkol sa Kanyang kapangyarihan, na totoong gabay, na malinaw na gabay at matibay na pupuntahan ng sangkatauhan sa paniniwala. So kailangan ganon tayo mga brothers and sisters. Ang Kristiyanong buhay sa Diyos ay makakatulong. Ang pamumuhay sa Kristiyanong ay may mga pag-aalinlangan at puno ng mga pagsubok. Subalit, ang bersikulong ito ay nagpapaalala sa atin tulong ni Jesus Kristo ay makukuha natin ang kasama ang mga pag-aalinlangan at puno ng mga pagsubok. So sa pamagitan ni Jesus Kristo, makukuha natin ang malalampasan natin lahat mga pagsubok na yan, lahat ng mga pag-aalinlangan, malalampasan natin ang lahat ng yan. So at sa kailangan magdidepende tayo sa Kanya, didepende sa Kanya. Siya ay nag-aalok na tayo'y manalangin na may kaagapay na pagpasalamat. So kailangan pag nagpapanalangin tayo, may kaagapay na pasalamat yon. Hindi yung panalangin lang na walang ano. Kailangan may kaagapay na pagpasalamat. So naranasan natin ang kasiguraduhan sa pagtitiwala na ang Diyos ay nagbabantay sa ating puso at isipan. So, binabantayan niya ang ating isipan at puso. So, kailangan lubos na tayong magpasalamat sa Kanya at may kaagapay na ano. Kailangan lagi, pag tayo'y nananalangin, laging may kaagapay na ano, pagpasalamat. So, para bantayan niya ang ating puso at isipan. So, magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay, sa ating araw-araw na buhay ay makamit natin para palaguin ang ating kaugalian na pananalangin at may kasamang pagpasalamat. At sa kabila ng mga pagdududa, hinihikayat natin na dalhin natin ang ating sarili sa tugon sa Panginoon. Sabihin natin ang ating kagustuhan para sa Panginoon kahit nasa kalagitnaan ng pagsubok at kaugalian na ito ay makakatulong na may baling patungo sa tumbok na pag-alala sa malinaw na papuntahan patungo sa paniwala sa Diyos. So kailangan iano natin ang mga pag-aalanganin natin, ibaling natin sa ang mga pag-alala at ang mga natin makatulong para sa para ibaling natin ang ating sarili patungo sa tumbok na pag-alala sa malinaw na patunguhan patungo sa paniwala sa Diyos. So yun ang kahulugan ng verse na ito. So mga kapatid, bulay-bulayin natin ang verse na ito. Makikita niyo doon sa paniwanag ko, makikita niyo kung ano ang katotohanan. So hanggang dito na lang ang pagpaliwanag ko sa inyo. So ngayon ipapaliwanag ko sa inyo
yung kasama yun. Itong sulat galing sa kay sa para sa mga senior team Philippines, no? Mayroon tayong Bible test announcement on April 12 pa yun, April 12 pa, malayo, ano pa, may panahon pa tayo para pag-aralan natin ang mga binigay sa ating mga test, mga test na ito. So, attention everyone, on April 12, we have been conducting a Bible test consisting to 30 items, 30 items, ito, nakasulat, lahat nakasulat dyan, 30 items na yan, 30 items. Please make sure to study and advance the Bible verse that we will be providing and get familiar with them to incentivize your effort. There are rewards based on your performance. A perfect score will be earn 1,000 pesos. So, nakalagay dyan. So, meaning 25 points. So, 25 points yun ang pinaka-highest na. So, yun ang pinaka-ano niya. So, out of 30, pagkamali ka ng 5, mayroon kang pasado ka pa, nakukuha mo pa, na-reach mo pa yung mataas. So, yun, yung 800 naman, mga 20 points lang ma-receive mo, makaka-receive ka ng 800. So, rewarded 500 naman, 15 points, makakataga kung 15 lang ang na-answeran mo, 15 points lang, mayroon ka ng 500. So, pero lahat mayroon. Yun ang ano na yan, yun ang consolation prize na yan. Ayan yun, 100 Oo, pesos. consolation prize na yan. So ito yung mga test na ito. Pag-aralan nyo itong mga verse na ito. Lahat ng verse na ito. Nadaanan na natin to eh. John 3:16, to love the God, so love the God, loves the, pinadala niya yung anak niya. Lahat naman yan, naranasan natin. Napag-aralan natin yung iba dyan. So, kailangan mamemorya natin to para makamit natin yung 25 points, meron tayong natatanggap na biyaya galing sa Panginoon. So, study well, prepare for the test. Dr. Robert. So, ito yung letter ni Dr. Robert. So, nakuha niya, naintindihan nyo kung paano. Istudyahan nyo ito, tapos magkaroon ng test. Papadala ng test, answeran nyo. Ngayon, pagka nakuha nyo 25 points, yung highest point na yun. Pero makuha nyo yung perfect, mas maganda. Pero kahit dalawang bagsak, okay lang yun, walang problema. 25 points naman ang minimum, ang highest point eh. So, wala tayong question dito. Wala na, okay. Sige. Okay. Lord, maraming salamat po sa opportunity ito na binigay mo sa amin. Salamat Lord sa kalakasan, kagalingan at sa buhay na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Thank you Lord sa lahat ng biyayang patuloy mong binubuhos sa amin, maging sa aming mga nakakataas sa sila Brother Robert, maging Brother Goram. Pagpalain mo sila Lord, pagpalain mo silang lahat. Sila ang nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay sa amin ng task. Lahat ng task na binibigay niya ay nagaling sa kanila. Lord, maraming salamat po maging sa bahay dito ni Brother Rick. Siya, napakabuti niya Lord, na binigay niya, pinahintulutan niya na gawin naming house of prayer itong bahay niya. Maging ang kanyang ang si Sister Shumi na nagsusupply sa amin dito Lord, sa lahat ng pangangailangan namin. Maraming salamat at pagpalain mo silang lahat Lord. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po sa hapong ito. Thank you Lord. Thank you. Hallelujah. Okay.